Okay guys, so nandito na naman tayo sa ating final episode for this season ng ating content review, no? Okay, so ito na yung pinaka huling beses na magko-content ako ng content review dito sa YouTube. So, ang content review na natin ay mangyayari na through live sa ating Facebook page. So, kung hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, baka naman. So, ayun, start na tayo sa ating first content creator na ating i-review for today. So, let's start. Okay, Ray Silibio. Okay. So, si Ray Silibio pala mga kaibigan, para sa mga hindi nakakaalam, siya lang naman ang may gawa, o kahit paulit-ulit ko ito sinasabi sa mga nakaraan kong vlog, no? Siya lang naman ang may kagagawan ng customized chicken feet gang YouTube play button ni Kong TV. So, siya ang nag-effort na gawin yon at ibigay directly face-to-face kay Moss Kong. So, ngayon, nakilala naman natin siya noong time na meron akong radio guesting sa Buhay Vlogger sa DZMM ba yun? Ano bang radio channel yun, no? Na meron Facebook page din, Buhay Vlogger, search na lang. So doon ko siya nakilala at na-meet. At ngayon, isa siya sa i-review natin for today. So anong klase ng review ang gagawin natin sa kanyang video? Just watch anything I want. Biro noon, nagkatagpo pa sila ni Sir Paul, oh. So nung nakaraan si Sir Paul yung ating ni-review ng Just Watch Anything I Want with honest comment, no. So ngayon siya naman ang pangalawang makakaranas ng Just Anything I Want. So ibig sabihin ako yung pipili. So ang basehan ko nga dyan, title and thumbnail. At si Ray Silibio guys, si Boss Ray, ay kilala sa pinaka-astig at malupit na YouTube thumbnail. Talagang halimaw yan mag thumbnail. Actually inaaral ko rin niya sa sarili ko kung paano ko magagawa yung klase ng thumbnail na ginagawa niya ng mala Mr. Beast. So yun yung gagayahin natin, no, sa mga susunod, no. So Ray Silibio, anything I want. Okay, so pero tayo sa kanyang YouTube channel. So as of now, meron siyang 135k subscribers sa kanyang YouTube with 57 videos. But that nag-English pa kasi. Pero wala naman yung sa ganun. So former name niya is Sherkan Vlogs at nagpalit siya ng pangalan into Ray Silibio. Yun, sa pangalan niya mismo. So, ang papanoorin natin ay kung ano yung gusto kong panoorin. Actually, marami na ako napanood na video niya dito, no. So, makikita niyo naman yun, may red na yun, no? Napanood ko na yan. So, hahanap tayo dito ng hindi ko pa napapanood na pwede nating panoorin, no? Siguro maganda kung hindi series yung wala siyang sequel. So, ito, parang Mr. Beast nga siya, playing Mobile Legend 24 hours straight. Medyo curious ako dito sa dalawa, eh. Gusto ko panoorin pareho, eh. Sige, ito na lang yung luma para makita natin gaano siya kalupit mag-edit noon, no. So ito ang papanoorin natin with ilang views to, 1.8k views, pero okay lang yan para makita natin paano siya mag-vlog dati. Omae mo shiritai no ka? Ii daro. Genos mo yoku kiitoke. この場で教えてもらえるのか。先生の強さの秘訣を。俺にも大切なのは
このハードなトレーニングメニューを続けられるかどうか。俺は3年でここまで強くなった。腕立て伏せ100回、上体起こし100回、スクワット100、そしてランニング10キロ。俺を毎日やる。回、そしてランニング10キロ。俺を毎日やる。Kayang-kaya. World, what's up? Kumusta kayo? Welcome to my first ever YouTube video, and this is your boy, Homeboy Shirkan. So for today's video, guys, actually wala pa talaga ako idea kung paano ko sisimulan to, ano ko gagawin, yung lahat. Hindi pa ako sanay humanap sa camera. Nagkakamali ako mag-angle, di ako ganun kagaling mag-edit, wala akong matinong equipment, lahat, pangalanan mo, wala pa ako niyan. Ang ginawa ko, inumpisahan ko lang. Okay. So dahil nga first ever video ko to, nag-come up ako sa mga questions na ako lang din yung nag-isip. Nice. So for the first question, guys, so, sa channel ko, syempre, ito nga ay tungkol sa fitness, pero may twist kasi marami ng fitness content, bakit yung papapanoorin, di ba? Pero dito, ini-encourage ko kayo na i-challenge nyo ako. Bigyan nyo ako ng mga challenges na pwede kong gawin in the future after nung current existing na challenge na meron akong ginagawa ngayon. Ganun yung idea niya. So, pwede kayong mag-suggest anything na related sa fitness. Huwag naman yung mga klase ng challenge, guys, na ano, na kakain ako ng maanghang, mga ganyan. Masyado na maraming ganun, tsaka huwag nyo ako pahirapan. Gusto ko, well, actually mahirap din naman yung gagawin ko, no? Pero dahil nga gusto kong gawin to para din sa sarili ko, kasi kahit na fitness enthusiast ako, may time talaga na tinatamad din akong buhating yung sarili ko sa higaan, sa kama, para mag-workout. Ganon din yung purpose ko para dito sa channel na to, kasi kahit na lang doon sa mga kaibigan ko, gusto ko silang i-inspire. Hindi dapat laging excuse kasi meron ako mga kaibigan niyan, mag-chat yan sa'yo, may message ka, sasabihin nila, sabay naman ako sa'yo, mag-workout ako. Ayan. Isa naman workout ako, sabay naman ako. Pagdating ng hapon, 6 hours later. wala na sila. Ang dami na nilang dahilan. Yung iba mag-iinom na, mga ganito, ganyan. So, di ba? Ang talk shit nun. So, parang ako, ang gusto ko sa channel ko, pabigyan ko ng good influence para maging better version ng mga sarili natin. Siyempre, para mas nakakaaliw, pag habang pinapanood nyo ako, malay mo, isa sa challenge mo yung ginagawa ko. So, for the second question, guys, naisip ko yung Saitama Workout kasi mahilig ako manood ng anime. Lalo na kung mahilig ka rin manood ng anime, mas maganda to. Maaliw ka na panoorin to. Mapapanood mo akong mag-struggle kung paano kayo. Dahil so far, nakaka-day 4 na ako pala, guys, ng challenge na to, and grabe, hindi siya basta-basta. Kaya guys yung 100 push-ups, sit-ups, squats, kaya sa pero 10k kilometer run. Oh my god. 2 beses na yan! Hindi siya basta-basta, guys. Bumigay yung tuhod ko, pero rest lang naman yung kailangan niya. Pag pinapahinga ko siya, nawawala naman to. So, kaya pinili ko yung Saitama Workout kasi feeling ko nakaka-enjoy siya gawin, nakaka-thrill kung ano magiging resulta. At saka, isa pa talaga sa nag-drive sa akin kung bakit Saitama Workout. Kasi marami ng YouTube, ewan ko. Marami na nag-exist na Saitama Workout, pero wala pa akong nakita na talaga, or hindi ko lang nakita. Ewan ko, i-correct nyo na lang ako, na Filipino ang gumawa. So, para sa akin, unique siya. At least ma-inspire ko yung iba, no? Malay nyo, gusto nyo rin gawin to. At least samahan nyo ako. Kaya Saitama Workout, para malay mo, pwede kong i-trade yung buhok ko para sa kapangyarihan. May pagtanggal ko yung earth. Gago! So for the last question na lang muna, guys, dahil siguro yung deep na Q&A, syempre,
dagdag content din yun. So, tsaka abangan ko na lang kung magtanong man kayo. Sana magtanong kayo guys para naman magkakilala-kilala tayo, di ba? So, kung bakit YouTube, bakit ako nag-YouTube, paano ako napunta ito, anong naisip ko, anong nakain ko. Dahil, una, marami akong time. Wala po akong work ngayon. So, imbis na tumambay dahil, alam mo yun, ako naman kasi hindi ako yung klase ng tao talaga na willing laging tumambay na lang. So, parang napatambay na ako ng mahabang panahon. So, parang naisip ko, why not mag-YouTube na lang ako kasi at the same time, partner kasi yan or related kasi dito sa gusto ko ring makatipid dahil nga wala akong work, wala akong pangbayad sa gym. High maintenance din yung mag-gym ka kahit pa 20-20 lang yan or kung magkano man. Malaking hassle na yun, di ba? Yun, isa na yun. Papasok na yung sinasabing excuse ng iba, di ba? So, ako hinanapan ko na yung negative, ito turn ko sa positive dahil nga wala naman ako pangbayad pero mahaba ang time ko. Why not? Gawin ko yung Saitama Challenge at the same time, upload ko na lang sa YouTube. And another reason for that is, syempre, iba ang kapangyarihan ng videos. Parang pag nasisave mo yung memory. Kung may masasabi naman ako na may superpower yung tao, isa yung technology ng video to capture and cherish those moments. Diba? Pero, promise totoo sa akin yun, na syempre kapag habang nag-grow ako, na kunyari kahit doon sa workout lang, doon sa fit, at least na-capture ko yung paano yung naghirap ako step by step hanggang dito nakuha ko yung gusto. Kaya parang magandang platform si YouTube para magawa yung achievement na yan. And lastly, yung gusto ko magbigay, ang pinaka-root talaga, gusto ko magbigay ng inspiration sa lahat na hindi nagmamatter yung excuses, anumang excuses, umulan, umaraw, wala kang pera, ganun, para hindi mo magawa yung gusto mo. Na tulad dito, kung gusto mong maging better version of yourself, yung kaya yan, wala man yung proper diet, pambili ng protein shake at kung anumang shit dyan. Basta gawin natin, gawin mo. Meron at merong resulta yan. Every small steps, kahit maliit na maliit yan, pag yan nag-a-add up araw-araw, malaking impact yun. So, yun. So, dyan na muna natin tapusin yung mga tanungan, guys. No? So, gaya nga na nasabi sa naunang part, actually nakapag-vlog na ako ng day 3 and day 4. Hindi ko na-vlog, sorry, yung day 1 tsaka day 2. Kasi parang lately pa nag-sink in sa akin yung idea na bakit hindi ko siya i-upload sa YouTube. Ganun. At the same time, mahirap, guys, no? Pagka nag-uumpisa kayo, ang hirap pala. Mag-uumpisa kayo mag-YouTube, yung gano'n. Yung preparation, yung aalamin mo yung tools, mga bagay na dapat may consider. Though, hindi pa naman tayo sikat na malaking channel or kung ano man. Pero ang hirap pala, guys. Hindi basta-basta. It takes time, courage. Yun talaga, courage eh. Yeah, tingin ko doon ako nag-struggle din. Kahit na makapal naman talaga yung mukha, Gago! Mukha ko. Mahirap. Tapos yung you do the talking, ang hirap din kasi mabubulol-bulol ka ilang takes, promise. Habang sinushoot ko tong vlog na to, nakailang take ako, tapos tinatawanan ko yung sarili ko. No? Ayun, basta ganun. So, yun lang, wala na maraming kwento. Dami ko sinasabi. Without further ado, ito yung day 3 and day 4. So, sana ma-enjoy nyo. So guys, preview muna tayo na syempre nung first lookout ng katawan ko ngayon yung current na status ng katawan ko para syempre makita natin progress, di ba? So makikita nyo na lang yan somewhere dito sa screen. Hindi ko lang sa kulalagay yun dyan. Ayan, so, ewan ko, kung sasabihin nyo na hindi ako ganon kataba, hindi na ako ganon ka macho, pero siguro fit lang. So, tignan natin kung hanggang saan ako dadalhin itong challenge na to, kung effective ba to, ano ba, maganda ba yung magiging result nito, magiging progress nito, malalaman niya yan, kasi, yan, i-vlog naman natin, makakapag naman natin. Alright, so, yun lang, click na tayo sa video. Roll that video.
Yo! So hanggang dito na lang muna. Puputulin muna natin yung day 3 and day 4. So yung upcoming, di ko pa alam kung kailan na ulit makapag-upload, pero goal ko sa loob ng isang linggo, 2 video. So wait nyo na lang guys, di pa ako makakapagpangako sa inyo. Pero kung na-enjoy nyo, sana na-enjoy nyo. Maraming salamat sa pagsuporta. Kahit bago pa lang kayo, ina-attract ko na nasusuportahan nyo ako, okay? Dito ko na i-end yung video guys. So see you sa next vlog ko. Please like, comment, share, subscribe. Saka nga pala, gusto ko i-shoutout yung kapatid ko. Kundi dahil sa kapatid ko, baka hindi ko magagawa yung mga to kasi malaking bagay siya dito. Yun lang, alright? Keep safe everyone. Peace. Nowadays, Okay, very nostalgic yung video na to. Para sa kanya siguro kung sakali mapanood niya tong review ko. So this was 3 years ago, so mga around 2020, so pandemic days. Kasi kung napansin niyo yung video kanina, naka face mask pa siya. So pandemic days to. Which is ito rin yung time na kasagsagan na paangat o palipad yung Sikong TV, no. At ang di ko makakalimutan na sinabi nitong tao na to, yung word na social hacking. So social hacking, ibig sabihin para siyang may pagka-collaboration, pero ang ginagawa is dumidikit ka sa taong kilala. Okay? Or sa isang content creator na medyo mas kilala kaysa sa'yo. So social hacking ang tawag dun. Or di kaya sa isang brand, pagdikit sa isang brand na kilala o kilala ng masa. So ang tawag naman sa ginagawa ko ngayon na content review, parang ganun din. Para siyang para siyang social hacking, kasi kung mapapansin nyo, lahat ng mga nire-review ko medyo matataas na yung mga subscribers and followers. So isa rin tong ginagawa ko na content review na may tuturing ko na social hacking. So kung mapapanood ni Sir Ray to, no, correct me if I'm wrong dun sa sinasabi ko na social hacking, kung tama pa yung definition ko, no? Kasi sa'yo ko lang naman narinig yan eh. Pero based sa pagkakaunawa ko kasi,
yun ang social hacking, no? So ito, komenta natin tong lumang video niya, no? Okay, so copy natin to. So, para sa ating next content creator, sa ating pangalawa, Nino Salenga. So si Sir Nino, hindi ko pa siya totally na-meet o kilala pa in person, pero nakikita ko yung mga upload niya sa newsfeed ko. Tsaka isa rin siyang member ng Vloggers PH. At ang ingay ng aso. So re-remove na siya natin dito, at anong klase ng content review ang gagawin natin sa video niya? So, spin again. Ang kulit ng sigaw. Wow! Positive review para sa kanyang best video. Positive best para kay Sir Nino. Where is your name here? So open na natin ang kanyang YouTube channel. So sana may latest upload siya, no? Sir Nino ay mayroong 15k subscribers, so another big creator na rin to, no? So hindi na siya basta-basta. At ngayon ang papanoorin natin sa kanya is yung popular niya. Charan! So anong best video ang pwede natin panoorin? So ito nga yun, yung 6:50. Itong ano kasi, yung Orasyo Emperata, below 3 minutes siya. So ang required ko kasi kapag manonood ng video sa content review na to is 3 minutes above. Okay, so ito ang papanoorin natin, yung Manila pa ba ito? Nangyari, Yorme. So start na natin game.
Ayan, kaya yun nga. So bukod sa magandang park na ibinigay niya, magstay ka dito, meron ka pang ano, grabe ha, meron ka pa talagang libreng pa internet, Mayor. Si Yorme talaga, napaka-generous, di ba? So talagang yung blessing talaga babalik. Kaya ganoon na lang kung ano, ganoon na lang kung paano may mga nagdo-donate, umaapaw yung donasyon. Kasi alam ng mga taong nagbibigay na talagang nasa mabuting kamay yung donasyon na binibigay nila. Yan. So, punta natin guys ha. Nakakaya naman. Shoutout pala kay Kuya Esme and kay Kuya Bok. Kuya Bok's Vlog. Shoutout sa inyo. Aguinaldo. Emilio Jacinto. Badiyo. Yan si Emilio Jacinto yan guys. See? Dati talaga ito hindi ito pansin. Marami sa mga taga Manila na hindi talaga alam na merong debulto na nandito. Kasi nga natatabunan siya ng marami mga tindahan dito na talagang puro tindahan lang. Napapalibutan siya ng tindahan ng mga kung ano-anong tinda. So yun, nalinis ito. Binigyan ng magandang pwesto yung mga tindahan. Actually yung mga tindahan, meron po silang sariling pwesto. Binigyan sila, hindi naman sila basta inalis. Hindi sila basta inalis, no? Bigyan sila ng magandang lugar para sa pagtinda nila. Yun. So, mabait pa rin si Yorme kung tutuusin. Kasi nga, pakita ko sa inyo guys ha. Punta muna tayo sa tindahan, Mac. Yan. So, dito tayo uli. Ikot tayo dito. Yan, diba? Nakita nyo guys yung view. Eto, sino naman to, Makmak? Sino naman yan? Sino yan? Tignan mo nga mo. Wala pangalan. Hindi mo kilala, Mak? Hindi mo kilala? Tanong mo, baka sumagot. Yan. So yung sinasabi ko guys na yung sinasabi ko na store na binigay ni Yorme para doon sa mga nagtitinda sa dating nakapwesto dito, yun nga, ang pagkakaalam ko binigyan sila ng pwesto at nagbibigay lang sila ng ano ba naman yung 20 pesos isang araw kaysa makipaghabulan ka sa mga huhuli sa'yo at kukunin ng paninda mo. So para din siguro disiplina na rin para mapanatili yung kalinisan ng lugar.
Diba? Pinaganda rin, kaya dapat panatilihin natin yung ganda nito. Okay? So, may oras din yata yung kanilang pagtitinda, hindi ko lang sigurado. Pero dito sa likod, may mga tindahan ng kwek-kwek, makmak. May kwek-kwek dito, kung ano-ano, ganyan. So, ito burger. Burger. Yan, so ayan yung isang halimbawa ng tindahan. Okay. So kung iikot tayo dito, ba malaglag ako, mataas na pala to. So nandyan sila sa likod lang, patabi ng sa side din ng Kapitolyo. Pasok na tayo, ma'am. So papasok na po tayo doon sa Kapitolyo. Ayan. Okay, so kasi walang pasok. sino yung mga nakalista na yan? Hindi talaga tayo historia. Mga biktima ng Marcelo. What? Sure? Eh, ba't iba-ibang taon? Isa lang yun. Ayan o, may 1983. Mga biktima ng Marcelo. Yung mga nawala. Oo, sabi ni Makmak po, 1981, 1979, 1978. At saka meron dito, ito yung nakikita ko lagi sa mga nagbablog, pero hindi yata ito nabibigyan pansin kung ano ito. Ano ba yung nasa likod na? Marcelo victims na. Yung martial law. Hindi ito ito naka-glass. May naka-glass kasi dito. Ito mako. Huy! Bawal yata dyan. Ito. Itong naka-glass. Ito yung Berlin Wall. Guys, ayan yung Berlin Wall, oh. Dinonate sa Manila noong 27 November 2014. Strong bond of friendship between the German and the Philippine people. So medyo memories kasi siya, guys, yung Berlin Wall. Pwede ba siya lapitan? Wait. Hindi siya nag-moist yung glass. May moist siya sa loob. So wall talaga siya. Part siya ng isang wall na syempre historical. Okay, so tama si Makmak, sinabi niya na 3 decades simula 1961, 1972. may pasok ha? Pwede ba pumasok siya? Ay, sarado yan. Yan, for almost 3 decades. Decades. Nabisaya na tayo. So ito yung likod, guys. 1961 nga. Eh, may nakasulat siya sa likod, oh. Hindi lang natin makita. Okay, baka bawal dito. So ang kwento yan ang kwento nila, nasa Rome sila Father Bernard. Tapos nung nakwento nila, giniba na yung Berlin Wall. Pumunta sila doon sa Berlin. Tapos, Yun lang, kasi parang ano yung meron doon sa lugar na yun. Beyond the walls, ano yung meron doon sa kabila ng wall ng Berlin. yan. So, sabi ng historian yan. Historian pa. Hindi naman. Grabe, oh, guys, oh. Look. Ang kulay niya, kung titignan mo siya sa itaas, bandera siya eh. Nag-iiba-iba yung kulay niya. Nagpo-form siya ng bandera. Dahil sa harap na. Ay. So after the, parang medyo na late tayo. After the song kasi pinapatay.
So pasok na tayo, no? Pasok tayo doon sa Capitolio. Tikman natin ang kanilang best selling coffee. So that's all for this episode. That's all for this episode. So yun po yung kanyang best video, no. Dahil positive review to, wala naman ako masabi kasi marami ako natutunan despite dun sa bitin lang. So na-explain naman nila yung mga bagong spot, pero ito kasi year 2020, hindi ko lang sure kung ngayon ganito pa rin yung Maynila o mas nag-improve pa, no? So dahil ito yung best video niya, wala tayong magagawa kundi i-review lang to. Pero ayun, so far maganda pagkaka-deliver ng tour niya, no? Kahit di na ako pumunta ng Maynila kasi malayo sa San Mateo yun. Nakatamad bumiyahe, traffic pa. Pero ayun, good siya. So like natin yan, mga kaibigan. So parang ang content ni Sir Nino ata mga travel eh. Okay na tayo kay Sir Nino. Done. 11, 27, 23. So nakakadalawa na tayo mga kaibigan at sa ating pangatlo for our third content creator to review. Sana makaapat tayo o 5. Nice one! Isa sa mga gusto kong ma-review actually, si Pinoy Traveler in New Zealand na pagmamay-ari ni Luigi Versosa, na isang content creator din, no? So kasamahan natin yun sa Vloggers PH, no? So nakilala ko rin yan dahil napapansin lang rin ako sa kanya sa isang video niya nung nag-review pa siya ng mga tech reviews. So ayun. So ngayon nakapokus siya sa Facebook dahil mas malaki ang following nila sa Facebook. So, anong klase ng review ang gagawin natin sa video niya? At ang malupit pa dito guys, so sobrang sikat na ng tao na to o ng content creator na to. Binabash na to ngayon. Di daw siya nanonood ng video nitong Pinoy Traveler na to, pero nagko-comment. Pero dahil yun na, feeling ko yun na yung hudyat na sikat na kayo mga na Master Luigi, no? Kayo ng asawa. Kasi ang asawa niya kasi ang nag-review niyang, nag-upload dyan sa channel niya. Bali yun ang pinaka-host ngayon ng mga travel or tutorial na video nila, no? Sa New Zealand. Yung buhay nila sa New Zealand, yun yung binablog nila. So, positive latest. Latest. So anong video kaya? Open na natin ang kanyang FB page. So sa latest, yung pinaka latest nila, syempre latest upload. Tayo sa latest upload nila. So ito, Buhay New Zealand 2 days ago. So itong papanoorin natin. Let's go.
Magandang araw mga marites at panibagong araw na naman nga ng buhay namin dito sa New Zealand. For today's video, syempre isi-share ko naman sa inyo ulit ang isang tourist spot na dinadayo dito sa Wellington City. Oh yes, Wellington. Baka sabihin na naman ng iba dyan Wellington lang daw at gandang-ganda kami. Abay syempre po hindi naman kami taga Wellington, kami ay dumayo pa rito para lang makita at ma-explore ang lugar na ito. So yun na nga, 45 hours lang naman ang biniyahe namin para makarating din sa Wellington at syempre, wala pong Wellington sa Pilipinas, kaya naman bilang first timer din na makapag-explore dito sa New Zealand, sobrang amazed na amazed kami sa mga lugar na napupuntahan namin. Kung ikaw naman ay taga Wellington at very accessible lang sa iyo ang place na to, aba, napakaswerte mo naman, 'di ba? Pero sana kabayan, wag mong mamaliitin or wag mong sasabihan ng kung ano yung mga taong first time lang makakarating sa isang lugar. Pero dahil sabi mo nga hindi ka naman nanonood ng vlog namin, sus, pero alam mo saan kami nagpupunta. So, thank you ha. And for today's vlog ay nandito nga tayo sa Weta Cave. Oh, I know for sure na puntahan mo na ang lugar na to, pero maging happy ka na lang sana para sa mga taong first time lang makakarating dito. At isipin mo na lang at some point in your life, yung first time mo makarating ng New Zealand at first time mong nag-explore, alam mo kung ano yung pakiramdam na makarating sa isang lugar. Aminin mo yan, kuya. Hindi ako naniniwalang di ka na-excite noong una kang pumasok dito. But anyway guys, ito nga palang Weta Cave ay walang bayad ang pagpasok at ito ay located sa Marimar, Wellington, mga 15 to 20 minutes drive away from the Wellington Center. They are open every day except Christmas Day from 9:30 a.m. to 6 p.m. Inside here guys, makikita nyo yung mga props, costumes, armors, mga weapons na ginamit nila sa mga sikat na movies like The Lord of the Rings, The Hobbit, Planet of the Apes at yung unang Avatar. At marami pang iba. Ma-amaze at sobrang ma-appreciate mo yung mga naka-display dito kasi ang galing, yung mga ginamit sa movie na yon ay dito nila nilagay. Di-display nila dito at talagang pinreserve nila. Meron nga rin pala sila ditong workshop at kailangan mo magpabook at meron din yung bayad kung saan tuturuan ka nila kung paano nila ginagawa yung mga costumes and props. Gandang experience din sana siyang gawin, kaya lang bawal din mag-video and tatagal siya ng more than 1 hour, which is hindi napapasok sa itinerary namin during that day. Ang dami nyo nga rin palang mabibili ditong mga collectible items na talagang sobrang ganda, lalo na kung fan kayo ng mga movie na to, yung mga Lord of the Rings, yan, The Hobbit. At dito nga nakita namin itong Sing-Sing sa Lord of the Rings at nagkakahalaga siya ng $7,299 or umaabot na parang 240,000 pesos plus, ganun. Dami nyo pang mabibili dito, meron pa silang mga new release, tapos mga limited edition, katulad nito. And may mga items din naman sila na pre-order pa. Sobrang ganda, oh, grabe. And I suggest kung hindi kayo nagmamadali katulad namin, isingit nyo sa oras ninyo yung workshop kasi gusto ko rin talaga siyang itry, kaya lang hindi talaga siya pasok sa itinerary namin during that day. This is a must visit place kapag nagpunta kayo ng Wellington kasi malapit lang din to sa mga ibang tourist spot like the Oriental Bay, yung Windy Valley na signage. Malapit din to sa Mount Victoria, kaya very accessible lang talaga siya. Tapos libre pa, 'di ba? Why not? So ayun nga guys, again, this is the Weta Cave of Wellington and add it on your bucket list when you explore Wellington, New Zealand. Thank you for watching and don't forget, follow for more. Okay, so nakita nyo naman no kung gaano ka-jolly at ka-entertaining ng mga upload nitong The Pinoy Traveler in New Zealand, no? So as of now ay dandan muna natin. So as of now ay meron na silang ilang followers ito? 763k followers na kaka 100k lang ito nung nakaraan. Tingnan nyo, ang bilis oh. Tapos may basher na. So, ganun kalupit tong mag-asawa na to, no? Yan na si Sir Luigi, no? Feeling ko si Sir Luigi nag-edit nito eh. Hindi ko lang maisip kung asawa niya marunong di ba mag-edit. Di ko lang sure, no? Pero tingin ko si Sir Luigi, tapos yung asawa niya lang yung nag-narrate tsaka nagvo-voice over. Pero sobrang solid. Ito na yung nakita na yung pinaka-content na
nagpapanalo sa kanila. At ayun, yun nga, maganda. Very satisfying itong panoorin tong ano na to, content creator na to. Hindi ko pa pala sila na-follow. Ayan, follow ko na sila. So siguro for our last, wow, naka-4. For our last content creator na ating papanoorin ngayong araw, no? So dito na natin siguro i-end. Tasmabo TV. Okay, si Tasmabo TV, or also known as Andrew Anong Meron, ay isa sa mga kaibigan natin na nakilala lang din natin sa Vloggers PH, no? So, isa yan sa masipag na content creator, kaso nga lang nakapokus siya ngayon sa, di ko lang sure kung work yun, no? Yung sa parang kickboxing na sports. So, siya ang media officer doon. So, di ko lang sure kung anong position niya doon, pero doon siya madalas ngayon. So, siya ang pinaka social media manager ata doon. So, ayun. So, ngayon, anong klase ng video ang gagawin natin? Anong klase ng review ang gagawin natin sa video niya? Criticism best video. So, mag-criticize tayo ng kanyang best video sa kanyang YouTube channel. Actually, si Sir Tasmabo TV, matagal na siyang hindi nakapag-upload. So, sana makapag-upload ka ulit, Master. Nandito ako, naghihintay ng iyong upload. Waiting na sana may matutunan ulit kami sa iyong mga videos, no? So, tayo magre-review ng kanyang upload. So, meron siyang 595 subscribers as of now. At ating papanoorin ay popular. So, ang popular niya dito is itong Japan bike. Pero since 15 minutes na lang natitira sa akin, or 5 minutes ata to, papanoorin natin is yung second to the popular video niya na merong 3K views na 1 year ago. Wow, 1 year ago na rin pala to. Ang tagal na, no? So, kasaysayan ng Marikina. So, i-criticize natin tong video niya na to, na kung may improve pa, sana wala naman at the best na tong video na to. Pero kung meron man, sana mapansin din tayo ni Boss Andrew, no? So, panoorin natin ang kanyang best video. 3, 2, 1, start. Magandang umaga sa ating lahat. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Marikina para tanungin ang ating mga kababayan na Andrew, anong meron? Nakilala ang bayan ng Marikina sa disiplina at kalinisan kanilang ipinapakita. Kaya, samahan ninyo akong mag-ikot at tuklasin kung ano ang meron dito at alamin kung ano ang katanungan ng taong bayan. Ano pong meron sa history ng Marikina? Andrew, anong meron? Noong panahon na yon, 1900s, ang Marikina ang tinagura ang pinakamalaking asyenda sa buong Pilipinas. Kasi sakop natin noong panahon na yon ang buong Quezon City, Santa Mesa, Manila. At saka din ang part of Rizal, especially Antipolo, Cainta. So makita mo kung gaano kalawak ang asyenda na ito. At pinagmamalaki din natin na during that time, hindi pa kasi uso yung women empowerment, Marikina na ang tanging asyenda, numumunuan o pinamamahalaan ng isang babae, si Doña Teresa de la Paz Tuason. Siyempre, de la Paz galing Marikina, ay isang magandang dalaga, matalino, nakapag-aral, nakakapagsalita siya ng Kastila, at siya din ay galing sa isang angkang politiko dito sa Marikina. Yung parent side niya, sa tatay niya, tsaka sa nanay niya, ay dati mga kapitan ng Marikina. Tapos yung kanyang tatay ay dating Gobernador Silio, si Tomas de la Paz. Kumbaga, bagamat nagustuhan siya ng pinakamayaman ng panahon na yon, isa sa pinakamayaman sa Marikina, ang mga pamilya Tuason, ay hindi naman
nangibi ba or parang hindi sinasabi hindi bagay si Teresa de la Paz para mapangasawa ang sayon o heir ng mga tuwason. Dahil isang asyenda nga tayo dito sa ating lungsod, so agricultural town tayo, at ang mga taga Marikina noon ay trabaho nila ay ang pagsasaka. Dahil napakayaman ng ating lupain dito sa Marikina, so ang laki na ating produksyon ng mga gulay at ng mga bigas o palay. Kaya tayo nagdadala ng ating mga farm produce sa Manila. At yun ang buhay ng araw. Isa tayo sa pinakamalaking asyenda sa Pilipinas. Yung mga Marikenya talaga ay talaga mga farmers at masisipag na tao. Bakit tinatawag ng shoe capital ang Marikina? Andrew, anong meron? Paano simula at naging shoe capital tayo? Narito tayo ngayon sa bahay ni Kapitan Moy. Napakagandang bahay na bato. At noong 1887, nasira yung kanyang sapatos. Tapos sabi niya, sabi sa nasusulat ay galing sa England yung kanyang sapatos na ito. Nasira ito. Tapos sabi niya, ba't di ko kaya baklasin itong sapatos na ito pag-aralan kung paano siya bubuuin? So tinawag kanya yung kanyang mga matalik na kaibigan, sina Herbacio Carlos, Tiburcio Eustaquio, si Ambrosio Santa Ines. Itong mga kaibigan niya to ay katulong niya sa nung araw, involved na sila sa paggawa ng mga bakya at saka mga tsinersong araw. Kaya sabi nila, sige, gawa tayong sapatos. So, may trials din, difficulties, pero kinalaunan ay naging successful sila sa pagbuo ng sapatos na ito. Tapos sabi nila, ang mga taga-Marikina, bigyan natin ng iba pang source ng hanap buhay. So, ituro natin sa kanila kung paano natin nabuo itong sapatos na ito. So, magiging another kahubuhayan ito ng mga taga-Marikina. So, from farming, unti-unti, natuto yung mga taga-Marikina sa paggawa ng sapatos. Tapos, nung araw kasi ang Marikina, simple lang yung mga bahay, may mga silong. So, doon nagsimula ang paggawa ng sapatos doon sa mga silong ng mga bahay. Hanggang sa ngayon, mayroon pa rin mga bahay na may silong doon gumagawa ng sapatos. Ang heyday ng Marikina shoe industry, simula 1950s, 60s, up to 70s. Doon talaga lumugo ang ekonomiya ng ating bayan, ng Marikina. Bakit tayo tinawag na shoe capital of the Philippines? Kasi ang main source, ang pinamalaking income natin during that time ay nanggagaling sa paggawa ng sapatos. Yun, kumbaga, 70% of our local income comes from the shoe industry or sa mga pagsasapatos. Gaano kalaki ang pinakamalaking sapatos na gawa ng Marikina? Andrew, anong meron? Nasa, di ba? Guinness Book of World Records yung ginawang sapatos na yon, a pair of shoes. Style nun ay Oxford shoes. Ginawa ito noong 2002, panahon ni Mayor Marides Fernando. Sukat nito ay nasa 18 feet ang haba at saka nasa 7 feet ang lapad at saka 6 feet ang taas. Kaya tayo ay napunta dun sa Guinness Book of World Record na may pinakamalaking sapatos sa buong mundo. Ginawa ito ng 77 days at ang halaga nito ay 2002 nasa 1.2 million pesos. Totoo ba na ang dating pangalan ng Marikina ay Marikina? Andrew, anong meron? Maraming istorya dyan kung paano nagsimula o nahango ang pangalan ng Marikina. Oral tradition ng Spanish, di ba? Nagsimula tayo sa mga Espanyol noong araw. Meron daw naging tawagan nila ay si Padre Marikina. So, yun ang una. Pangalawa naman na tradisyon, na kwento, sinasabi, mayroong isang magandang tilag, ang pangalan ay si Maria Quina, na ang gawin niya, kasi maganda ilog natin noong araw, napakalinaw yan. So, parang salamin ka dyan, sobrang linaw, parang ka nanalamin talaga parang salamin ngayon. Kasi Maria Quina, sinasabi niya na nagsasalamin siya doon, tapos yung mga kababayan natin na lagi nasa ilog, kasi ang ilog, lagi may naglalaba dyan, may nadidigo dyan, may nangisda dyan, may nagtatanim. Sinasabi kay Maria Quina na marikit ka na. Hanggang nabuo na yun as Marikina. Meron din daw kapitan ng araw ng pangalan ay si Berenguer de Marikina. Kaya doon din daw hinahango yung pangalan ng Marikina from Kapitan Berenguer de Marikina. Siyempre, we have to know our history. Kasi when we know our history, we would also know about our culture and traditions
na siyang, kumbaga, ito yung kaluluwa ng isang bayan. So, dapat lagi tayong madali naman para sa ating lahat, especially sa kabataan, na mag-Google, know more about the history of our city. Ang syudad natin hindi lang kilala sa being capital of the Philippines, but also sa mga unique food natin. Kung alam nyo yung wak na toy, everlasting, lauya, yung puto natin. So, know more about our city, our history, and our traditions and our culture. Si Mayor Marcy naman, nung simula siya as mayor, talagang iniutos na niya sa DepEd, tsaka dito sa ating mga eskwelahan, na dapat na ituro muli at ibalik ang pagtuturo ng history about Marikina and know more about what makes us unique as a city or as a people. So, tingin ko yun ang masasabi ko ngayon. Maraming salamat. Tunay nga ang kasaysayan ay mahalaga sa ating mga Pilipino. Kaya naman magsaliksik at makialam. At samahan ninyo ako sa aking susunod na paglalakbay. Ako si Andrew Mabutas at ito ang Andrew, Anong Meron? Okay, that's all for this content, no, sa kanya. So, kasaysayan ng Marikina. Done 11/27. So, ang mag-criticize lang naman natin dito, wala naman halos. Ang napansin ko lang kasi, actually napanood ko naman ay mga ibang interview niya, no, dito sa Andrew, Anong Meron, no. Itong Marikina, hindi ko lang to natapos dahil may trabaho ako noon that time. At ganoon din, dumating yung boss ko, kaya hindi ko siya natapos. So, ayun, siguro ang pwedeng gawin ni Sir Andrew dito, no, yung sa mga part ng interview, is tanggalin niya yung mga repeated word na sinasabi o mga sinasambit ng mga ini-interview niya. Siyempre, para mas maganda panoorin yung ini-interview niya, at alisin niya na yung mga redundant na mga salita o mga sentences o mga sinabi nung in-interview niya para tumagal yung viewers niya. So, since naka 3K views naman to, tingin ko wala rin naman silbi yung sinasabi ko. Kumpara naman sa mga videos ko na 11-15 views lang. So, ayun. Yun lang yung masasuggest ko na pwede niyang i-improve sa susunod na mag-content siya ng Andrew, Anong Meron, no? Pagdating sa mga ini-interview niya, para hindi rin nakakahiya o hindi rin naman may inis yung mga in-interview niya, tanggalin niya na yung mga part ulit, yung mga part na nabubulol. Kasi na pinapanood ko yung si Sir, may mga part doon na part ulit yung mga sinasabi niya, tulad sa mga Marikina, yung sa Marikit. Yan. So, pwede niyang tanggalin siguro yung mga part ulit na doon. Tsaka yung mahabang space na air na walang nasabi doon sa part na yon, kundi music lang. Siguro, ikat niya na kagad yun. Pagdikitin niya na kagad doon sa sa sumunod na mga sentences and words. So, yun yung makasuggest ko siguro dito, no? So, ayun na lang siguro. Dito natin tatapusin ang ating final content review for this season. I don't think so kung masusundan pa siya sa masusunod na season ng daily vlog, no? Kasi ang daily vlog, focus lang talaga dapat to sa vlog na parang diary, no? Pero nangyari, nagkaroon ako ng mga ganitong singit na content. Ayun, siguro, so yun, gagawin na natin sa live. Hanggang dito na lang muli, mga kadugo. Hanggang sa muli. Adios. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out